nanakawan, ako pa ang napa-HR. Yan ang hugot ng isang anonymous post na ito sa Reddit. Kwento ng anonymous poster, dahil mahal ang mga bilihin, lagi siyang nagbabaon para makatipid. That day, pinagluto siya ng kanyang nanay ng okoy with peanut sauce. Pagdating sa office, kampante niya nilagay sa ref ang lunchbox niya. Take note, may pangalan niya pa ito ha. Pagdating ng lunchtime, laking gulat niya na nawala na ang baon niya sa ref. At dahil sa galit, nireport niya ito sa kanyang manager, sabay uwi. Pero maya-maya daw, may isa siyang workmate na hindi makahinga at napuno ng pantalang katawan. Yun pala, may allergies. After a few days, nakatanggap ng email si poster from their HR, stating na may nag-report sa kanya dahil di umano siya daw ang cause ng near-death experience ng kanyang workmate. Si anonymous poster nag-request ng CCTV footage, pero ang HR tahimik pagdating sa issue. Sa ngayon, plano niyang kasuhan ng theft si workmate. Pero ang sabi ng HR, magkaiba ang case nila ni workmate dahil attempted involuntary manslaughter ang kanyang kaso. Kaya naman ang tanong ng marami, sino nga ba ang may kasalanan? ESKL na yan. Nang dahil sa okoy, mukhang magdedemandahan pa. Ano ba magiging opinion natin dito? Ako kasi mahilig din akong magbaon. 'Di ba? Because Yes. I'm very conscious about what I eat. Correct. Kung ako yung nagbaon, nilagay ko sa fridge, katulad dati, doon sa time show natin, Oo. lagi ako nagbabaon. At kung may kumuha doon, may pangalan ko pa. Kahit doon nga, kahit walang pangalan nire-respeto nila. Actually. Kasi alam nilang, hindi ko naman yan dinala, bakit ko kakainin? Exactly. So kahit may pangalan or wala, kung hindi mo dinala, Kung hindi what sa'yo, right do you have to eat it? Exactly. Kung hindi sa'yo, huwag mong galawin. Tama. Ganun lang, di ba? Oo. Makita mo lang yan, pass Parang by. boyfriend lang yan. Oo, same. Makita niyo mga jowa, pero huwag niyo itin. Ikaw, Pero hindi. amiga. I can share something. Like, when I was modeling pa lang, in a different country pa, sabay-sabay kami. We're living all in one place kasi we don't have money pa, lahat-lahat. Anyway, the beginning of my career talaga, I share with other people. Away-away ang mga tao sa loob ng place na yan, kung sino kumain ng ganito, ni ganito, ni ganyan. Siyempre, hindi naman namin pwede yan ireklamo doon sa agency or anything. So, talk to each other and find out. Alam mo yung ganon? So, ganon lang sa amin. Yan yung ginagawa namin. And then, You just solve it on your own. naiinis lang ako because, why would you get my food? Mga ganon. So, what I started doing, I'll eat outside. Di na lang ako magdadala ng pagkain para walang Para wala nang away. away. At saka parang, of course, if you're the one sharing food with somebody else na nagdala ng pagkain, parang in my opinion, it's at sariling risk mo yun kung Correct. merong allergen no na hindi pwede sa'yo. Yes. Malay naman nung nagbaon kung Correct. ano yung mga allergies mo. Yes, exactly. Kaya ngayon, di ba sa mga restaurants, meron po ba tayo mga allergies or Yeah, oo, food they ask. intolerances? Tanong natin ang ating mga kada squad kung anong opinion nila dito. Kayo ba? Sino sa tingin ninyo ang... meron Meron tayong tayong member HR. ng Human Resource Department dito sa ating audience, si Joy. Joy, bigyan mo naman kami ng ng opinion mo tungkol Ayun pa, yung dito. opinion ko po doon, I think as an employee, lahat naman po may right para po mag-raise ng concern. Pero po dahil doon sa nangyari, situation po, parang mas napanigan po yung nagkuha. Yung kung sino po yung nagkuha kasi siya yung talagang may kasalanan yung nagkaroon ng allergy. Pero po, bilang siya yung may kasalanan, supposed to be ang ginawa niya, inadmit niya and inacknowledge niya yung ginawa niyang pagkakamali. And then, ang pwede niyang ihabol sa company kung meron siyang mga provider na health service, mga ganun po providers nila, ganyan. Yun na lang po yung mahabol niya. Pero hindi po pwede na yung kasama niya sa company, yun po yung hahabulin niya. Kasi in the first place, mali po yung ginawa niyang pagkuha ng food. Yan. Oo. Kapag ganyan, tsaka siguro, tatanungin din natin kung meron mga provisions yung company against, let's say, bringing food that contains peanuts na alam naman natin highly allergenic sa iba nating mga kada. Katulad dun sa school ng anak ko, talagang from the very beginning, sinasabihan na kami, you're not allowed to bring food that contains peanuts
sa school nila kasi baka mag-share yung mga Yes, sa yung kids, mga bata ng pagkain. Tapos yung may peanut allergy, maging fatal pa yung pag-share niya ng pagkain. 'Di ba? Meron po bang mga ganong mga regulation sa mga kumpanya? I think may mga gano'n naman po. Pero nakita po kasi nila, personalized baon niya po yun. So, in the first place, may pangalan niya na yun, dapat hindi niya po yun kinuha. So, doon pa lang nagkamali na siya. So, sa kumuha po, yung nagkaroon ng allergy, kailangan i-admit niya na rin and acknowledge niya na nagkamali siya. And then, sa company niya, doon siya humabol ng mga assistance na kailangan, na pwede niyang ma-avail. Joy, hindi ba pwedeng sila na lang yung mag-usap-usap? Pag-usapin na sila ng HR, imbis na Actually, pwede. mahantong pa sa demandahan. Opo, pwede naman po na hindi na umabot na ganun. Kasi ang nangyari po ata, kino-ordinate na and then yung HR may napanigan. So yun po yung medyo hindi maganda kasi meron kang pinapanigan. Dapat both side po yung papel. Dapat fair. Oo. Maraming ayun. salamat. Sana po, yun po, ano po yung fair, ano po. Tama. Thank you very much, Joy, Thank for you, your Joy. invaluable input. Kasama rin po natin para naman mabigyan po ng legal basis ang kanilang sitwasyon. Kasama natin ang isang company lawyer ni si Attorney Florbeth Bautista Mendioro. Attorney Florbeth, ano ba to? yung babaeng nagtitipid, kung kaya't siya'y nagbabaon, mahantong pa sa demandahan, mapapagastos pa ng legal fees. Meron po ba silang makukuhang relief sa law about this situation? Okay. Actually, basically, yung pinag-usapan nyo kanina, maganda na no? Pero sige, maganda lang tayo ng legal, yung mga provision and also implication, no? Tama ka, gagastos pa, maliit na bagay lang kung tutuusin, no? Pero, syempre, kailangan i-apply natin yung batas. Ang nag-post, syempre yung advice ko, base doon sa facts, yung side nung nag-post. Oo. Diba, ang sabi niya... That's another point. Hindi natin alam Hindi yung natin point alam. ng kabila. Oo. Go ahead. Sige, so doon lang tayo sa point nung isa muna. Ang sabi niya, tama naman yung sinabi niyo, kukunin yung hindi kanya, which is wrong, Yes. di ba? Tapos may risk, di ba? Tapos kung may company policy, di ba? So, basically kasi, sa batas, pag kumuha ka ng hindi iyo, di ba? Personal property belonging to another person, no? Walang intimidation, threat, ganyan, violence, without the consent of another person, with intent to gain kasi mabubusog siya. So, pwede din siyang pumasok sa theft talaga, no? Oo. Kaya lang katulad na sinabi niyo, gagastos pa ba sila, no? Yun. So, yung sa kabilang side, pwede naman. Yun lang, yung sa sinabi niya tungkol sa HR, at sinabi niyo, yung maganda kasi mag-usap-usap na lang kasi hindi Tsaka biro ang tindi ng magkaso. paratang sa kanya, involuntary manslaughter. Grabe. Attempted involuntary manslaughter. Mabuti na point mo yan, no? So, una sa lahat, hindi siya sa Philippines, no? I can only talk and discuss and share about the Philippine jurisdiction kasi doon ako Correct. maalam, no? So, it's US law. Siguro bibo siya. Lagi siya na- nanonood sa... Na-google niya to, for sure. Tapos nakita niya, ay, pwede palang involuntary, attempted involuntary manslaughter. Wala tayong ganun dito. Wala tayong ganon. Although, kasi, again, hindi ko yun cover, pero Anong walang maaari intent. niyang ikaso dun sa ninakawan niya? So, based on evidence pa rin talaga, no? So, based on evidence, kasi wala yung side niya, kung mapuprove doon, halimbawa, galit talaga sa kanya pala, nainggit, maganda, di ba? so, meron palang ibang Huwag mo akong story, kasuhin. base sa HR, baka may ibang story hindi natin nakita, may intent pala talaga, no? But intent is depend yan sa overt act, kasi mind ang intent. Kasi, ang So ano po pwede niyang ikaso dun sa, dahil nagkaroon siya ng allergic Allergy. reaction dun sa baon at namaga ang kanyang muka, what can this person... pwede ikaso kaya nag-post. The problem is, criminal case kasi yung usually niyang hahabulin, no? Kung may civil, pero sabi mo nga kasi siya yung, kumbaga risk niya yun kinuha niya hindi kanya. Pero kung sakali talaga mapatunayan, yung sinabi ko nga sa'yo kanina, pwede siguro slight physical injury kung ilang beses siya umabsent, or kung talagang, sabi niya, near-death experience, munti ka na siyang mamatay, pwedeng attempted homicide. Pero it depends on the evidence. Wow, grabe. Again, it depends. Kasi wala naman tayong pruweba na may medical search siya and everything, no? Again, depende yun sa At saka pag-appreciate ng facts gaanong and evidence. katagal aabot itong kasong ito. Kaya, attorney, ano na lamang po, may papayo ninyo dito sa mga nag-aaway na ito, pati na rin sa mga kada nating nagbabaon at pumapasok sa mga opisina.
Actually, nasabi nyo na rin naman kanina, no, pag hindi iyo, wag mo galawin. Basic lang yon. And wag na palakihin ang gulo, maraming problema sa buhay. No, baka pwedeng, sabi nga, pag-usapin. And also for the HR, I also just wanna remind na wag mag-side, no? Kasi HR can be also very powerful na destroy yung lives ng employees, no? They need to empower but also empower themselves as well, no? Alamin mo yung right, yung tama, yung batas, no? You can always ask naman, baka may lawyer sila, na retainer, or magbasa, no? Kasi, again, depende sa ebidensya kasi dapat may notice to explain, di lang email, sabi dyan, no? So, protektahan din yung employer niya, baka mabalikan sila. Mahirap na. Yan lang. They're supposed to mediate these Yes. kinds of conflicts Maliit in a lang fair kasi. manner. Kaya, maraming salamat sa mga invaluable opinions ng ating mga kada, pati na rin si Attorney Florbeth. At dahil po sa iyong libreng legal advice, meron po kaming regalo mula sa Miniso. Thank you, And Miniso! thank you also. At maraming salamat din, Thank you. Attorney Florbeth. Thank you, For accepting our invitation on short notice. Kaya mga kada, may iwasan po natin talaga ang ganitong kalagayan kung hindi natin pakikialaman ang gamit na hindi atin. Lalo na't hindi ka naman or hindi naman tayo nagpapaalam sa may-ari nito. Ang pagnanakaw ay malaking no, no, no. At mga kada, isipin po natin yung magiging result ng pakikialam natin sa iba. Paano kung walang-wala na pala talagang pambili ng lunch yung poster at yung baon niya na lamang ang inaasahan niya, di ba? Konting konsiderasyon din para sa ating kapwa. Yes, dagdag ko lang, Mama P, stress na nga tayo sa trabaho. Sabi nga ni Attorney, sa buhay minsan, wag na natin gawing stress ang working environment natin. Irerespeto po natin ang bawat isa kasi kung gagawin po natin yan, naku, mahirap na sa lahat, di ba? It will be so difficult. Kaya magre-reklamo din talaga tayo lahat kapag ganyan. Wag na. Maging positive na lang tayo. Diba, Mama P? Yes! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!